Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo atong nanggibiyahe nga naa sila uban kanato karon. Salamat kayo. Salamat kayo atong dugay-dugay ng gikamingawan na to kay wala kasimba ni amo. Dugay-dugay gud mo oy. Abi ni mo maluhod yun ang pastor. Nga naman to ginawawan mo simba. Duha naman ka Domingo. Wala na ba? So, salamat kayo nga ni amo karon kahaponon bisag sa hulga sa ulan ni amo ni kahaponon. So, padayon ta sa atong buluhaton atong Sabado dito ta sa Boulevard kay naghatag tag trucks daghang tao dito. Ang choir gahapon nalakaw po sila. Nindot ang ilang awit o di ta magdugay manindog ta siguro maklaro pa man siguro ninyo diha kanang Romans chapter 4 verse 9, 10, 11, 12 padayon ta sa atong pagtuon sa Book of Romans. Ako nalipay yung ko nga nakatuon yung ko aning Romans kay matod pa sa Sunday school teacher pa ko mao ni lisod ko no kay sabton tinuod yun noon daghan kay kagbasahon aning Book of Romans. So anyway, padayon ta aning atong pagtuon sa Book of Romans. Romans chapter 4, 9 to 12. Kamoy basa siguro na. Romans 4, 9, ready, read. Verse 10 go. Verse 11 go. Verse 12 go. Okay, mga bota, amahan na malangit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kay amahan sa pagtulunan sa imong pulong. O salamat kayo sa manindot nga among pagtulunan sa Sunday School. Salamat kay Ginoo sa awit sa choir. Salamat kay Ginoo. Salamat kay amahan sa matag-usa nga ni akaron tubag Ginoo sa among mga pangaliw po diha kanimo nga kami magapadayon gayon sa pagsimba nining panahon karon Laodicean time. Amahan mo langit nun among ipangamuyo nining kahaponon taga-igahom ang imong pulong kini imong ulipon nga walay kahibalo taga-isusulti nga muyo kami kanimo amahan nga maabog ang mga evil spirits o ang yawa Ginoo palayo kanamo palayo sila pinagis pag-abog sa bililhon ni mong lugo. Amahan, tabuni kami kanunay sa bililhon ni mong lugo. Labi na ang the whole building Ginoo nga ni amin din kaning equipment Ginoo nga mong gigamit, proteksyon ni amahan. Dios nga langit noon, kaya among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Okay, so ingon ini sa atong gibasa ingon diri nagaabot ba kini nga pagkabulahan nganha sa mga adunay tuli lamang o ngadto sa mga walay tuli usab. Mao na pangutana then ingon diri kay kita mag-ingon nga ang pagtuo giisip ngadto ni Abraham alang sa pagkamatarong. Verse 10, giunsa man kini sa pag-isip sa diha nga siya diha sa pagkatinuli o diha sa pagkawalay tuli. Dili diha sa pagkatinuli mo na ito bag. Dili diha sa pagkatinuli apan diha sa pagkawalay tuli. Verse 11.
o siya midawat sa ilhanan sa pagkatinuli usa ka silyo sa pagkamatarong sa pagtuo nga iyang nabatunan ingon nga wala pa matuli aron siya mahimong amahan kanilang tanan nga nagtuo bisan nga sila wala tulia aron ang pagkamatarong mahimong maisip ngadto kanila usab. Verse 12, ug ang amahan sa pagkatinuli ngadto kanila kinsa iya sa pagkatinuli lamang apan kinsa usab naglakaw diha sa mga lakang ni anang pagtuo sa atong amahan nga si Abraham nga iyang nabatunan ingon nga wala pa matuli. Okay, so mao na atong mensahe karon. Atong mensahe karon naguluhan ni siya og how righteousness is obtained. Giun sa pag angkon ang pagkamatarong. Mao ni atong mensahe karon. Now, daghan kay confusion sa kalibutan bahin sa butang sa kaluwasan o confusion nga ang tao mahimong matarong atubangan sa Dios. Ako, I find it amazing na tingala ko nga ang daghang tao nga dili motuo ani nga ang Biblia is a crystal clear bahin ani mga butanga. So, however, there are groups that say baptism is a requirement for salvation. There are groups nga ingon sila baptism requirement ni salvation. Ang uban ani nagsulti nato nga kinahanglan mabilong ta sa usa ka denomination or grupo kung naglaom ta nga maluwas. Nahibalo mo unsa ning denominasyon na nga og mugawas kuno og dili member nila dili luwas. Sila ray ma-save kuno. Ang uban ani usab nag-claim sila nga ang tao mag-maintain ang sakramento o holy ordinances kung nag-expect sila nga moadtog langit. Now, kung maminaw ka sa matag tingog sa gawas, mahitabo nga doon na ba'y terrible nga ma-fix ba imong hunahuna o dili ka mahibalo asa man kagbarog atubangan sa Ginoo. So all you would know is no matter what you did, it was never enough. Kung mauni imong mabadunggan unya mauni ang mabutang sa imong hunahuna, ma-fix sa imong hunahuna, makaingon ka nga ang tanan dili gyud igo. Ang tanan dili igo. So there seems to be the attitude of Paul is attempting to combat in this chapter of Romans. Murag mauni ang attitude sa tao nga si Paul iya habang gitubag ba ining chapter of Romans. Siguro nahibalo man mo siguro nga ako nang gisulti diri nga while si Paul mauna ang apostle sa mga Gentiles, apostle nato, pero masabtan nato dinhi sa Biblia nga everywhere nga asa moadto si Paul, moadto gig una siya sa synagogue. So pag abot niya sa synagogue, iyang i-counter dayon ang mga pagtulunan sa mga Hudiyo ug mauni siguro mo ni kasagaran nga mahitabo ni Paul nga mauni ang iyang itudlo. So iyahang gisultihan ang mga Hudiyo nga ang kung gusto ka magmatarong uban sa Ginoo, ang imong buhaton is simply a matter of faith. Matter of faith. So ako nang i-klaro matter of faith. So iyang gisultihan ang mga Hudiyo nga ang kaluwasan wala gyud na siya nagsalig sa
usa nga misunod sa balaod. Misunod sa balaod. Neither does it rely on one's good works. Ang kaluwasan dili pinaagi sa maayong mga buhat. Then gisultihan ta nga kanang mga panalangin sama anang justification, sama anang righteousness, sama anang salvation, sama anang forgiveness, etc. gihatag na sa tao way bayad. Free na siya, and very clear nga maangko na nato kung musalig ta ni Jesus Christ as our personal Savior. Now, after telling the Jews, pag humanyag sulti sa mga Hudiyo nga ang pagsunod sa balaod dili makaluwas, ug ang kanang maayong buhat dili na mo work out either, nagpadayon sa pagsulti nila, bisan pa ang circumcision dili na makadala nila sa langit. Dili makadala sa langit. Muna atong lesson karon. Well, if the law, our works, and circumcision won't help us to get right with God, then, ang pangutana, what will? Unsa may mga butang nga makapadala na to dito sa langit nga magmatarong tatubangan sa Dios. So, mauni ang pangutana nga gitubag ni Paul aning bersikulo nining kahaponon nga ato ibasa. Ano siya? So, ato ning tan-awon together kita tanan, samtang maghuna-huna ta kitang tanan pod bahin aning how righteousness is obtained. Aunsaon pag-angkon sa pagka-matarong. Okay, number 1. The plan for receiving righteousness. Ang plano sa pagdawat sa pagmatarong. Atong nabasa atong verse 9, ako lang masaw ko Troy Andre. Nagaabot ba kini nga pagkabulahan nganha sa mga adunay tuli lamang o ngadto sa mga walay tuli usab? Kay kita mag-ingon nga ang pagtuo giisip ngadto ni Abraham alang sa pagkamatarong. Nauna ang verse 9 nga atong ibasa. Now, there is confusion here. So, part A is confusion. Obviously, the Jewish people attach far more significance to circumcision than we do in our day and time. So, mauna ang nahitabo sa mga Hudyo, naka-attach na sila sa ilang dako kay ilang importante nga sila i-circumcise. Now, mauna alang kanila, for them, circumcision had come to be the mark of salvation in a man's life. Para nila. Mauna na siya. Mauna yung i-counter ni Paul. Ang pagkatinuli, niabot na sa kanila ang ilang pagtuo nga mauna yung marka sa kaluwasan sa kinabuhi sa tao, mga Hudyo. Alang nato, it is merely a medical procedure. Kanang para nato, it is merely a medical procedure and is performed a few days after a male child is born. Kaning lalaki diri sa ato sa labi na dis Pilipinas kay nahimo nato ning batasan ato nang gihimo for hygiene ang atoa. Ang uban gani dito sa Germany mas daghan dito ang dili circumcised, pero di sa ato marag batasan na dito sa Germany akong nabasahan ang kadaganan dito nga circumcised kadto mga Muslim. Now, the Jews on the other hand, ang mga Hudyo nag-attach gudud sila og dako kaayong meaning sa kanang right of circumcision, kanang paghimo anang circumcision. For example, doon ay usa ka writer ang ngalan dire Rabbi Menakem. Dili ni si Jimbota, Rabbi Menakem. Magsulat ni siya, ingon siya, our rabbis have said that no circumcised man will ever see hell.
Wala gyud kunoy tinuli nga tao nga makaadto sa impierno. Mo na yang gisulat. Now dunay a certain Jewish book, Jewish nga mga libro nga mao ni ang iyang gi-claim. Ingon ani ang gisulat. Abraham sits before the gate of hell and does not allow any circumcised Israelites should enter there. Muna ang mabasa ang libro si Abraham kuno naglingkod anang gate sa impierno dahil kay dili siya motugot nga dunay circumcised Israeli dito nga mosunod. Muna na sa ang mga confusion. Now, in other words, masabta na to, they attach their eternal security to the right of circumcision. Mauna ang mga Hudyo. So, some Jews went so far as to teach that even if a man committed adultery, ang ubang Hudyo ba, nagtudlo sila nga, bisan pa kuno ang usa ka tawo nakakommit og idolatry, God would have to supernaturally remove his circumcision in order for that man to go to hell. Muna ang ilahang uban nagatudlo sila. So, the whole point here is that for the Jews, circumcision was far more than a right. Sobra pa niya sa ilang gihimo ba. It was the point of entrance into a living and true relationship with God. So alang sa mga Hudyo, kana kunong circumcision nila mao na ang entrance sa pagkinabuhi nila ug ang tinuod nga relasyon uban sa Ginoo. Mao na ang para sa Hudyo. Abi nimo, sincero sila kaayo bahin ini. Apan sincero pod kaayo ang ilang pagkasayop. So, why did they attach such meaning to circumcision? So mao na ang pangutana, ngano man nag-attach man gyud sila og dakong meaning sa circumcision. Siguro makatabang na nato nini kahaponon pagsabot ngano nga ang circumcision gisulti gyud na nga to sa mga Jewish nga mga lalaki. Mauni niya siya. Circumcision told the Jewish male three things. Mauni ang gisulti sa mga gitudlo sa mga lalaki sa mga Hudyo. Tulo ka mga butang. Number 1, his body was permanently marked. Na ang gitudlo nila nga imong lawas permanently namarkahan na permanently. So once it was done, circumcision could not be undone. So this served as a permanent reminder of his relationship with the Lord. Mao na ang gitudlo nila. Number 2, his body was privately marked. His body was privately marked. Now, the Jewish male, kanang mga lalaki nga Hudyo, might live any way he please. Magkinabuhi siya, unsay makalipay sa iyang kinabuhi. Mahimo siyang mag-alagad sa mga Diyos-Diyos, magkinabuhi siya sa kinabuhi nga nag-indulge siya o mga dagkong mga sala, nag-indulge siya wickedness. However, every time he undressed, every time nga maghubo siya, he was reminded that he belonged to the Lord God. Mga gitudlo nila. Other people might never see the sign, but the circumcised man never got away from the fact that he was a marked man. Mga naman number 2. Number 3, his body was powerfully marked. Mao na ang ilahang pagtulunan. So, if a Jew were to commit adultery with a pagan woman, kung ang Hudyo ko makakommit siya adultery sa pagano nga babae, dili believer, he would be reminded of his relationship with God. Mao na ang ilang pagtuo. In the most intimate and personal matter, the Jew would be reminded of his standing with God several times per day.
Muna ang mahitabo nila. So, we see the same kind of mindset active in our world today. Atong makita nga maura gyapon hunahuna na nabutang sa mga hunahuna sa mga tao karong panahon na karon. Dili lang circumcision. It's not about circumcision, pero ang mga tao karon nag-attach kay sila og spiritual significance sa mga rituals. Unsa man ang rituals? Like water baptism, like communion, nga kuno kinahanglan mabautismuhan sila sa tubig aron makabaton og kaluwasan. Kinahanglan mag-commune sila, ma-attend sila sa communion para ma-save sila. Kay mukaon man sila sa lawas ni Kristo. Ang uban maghimog mga maayong mga buhat, etc. The bottom line is that people are confused. Ang tao karon confused kay sila bahin aning sa kaluwasan ug unsaon pag-obtain anang pagkamatarong. Okay. Mao ni ang clarification. Now Paul takes steps to set the record straight. Paul tells us again, without mincing, without lipod-lipod, any words, that Abraham was saved by faith alone. By faith alone. Mao na iyang clarification. It was not works. Si Abraham wala siya masave sa iyang mga buhat. Wala masave si Abraham sa pagtuman niya sa balaod. It was not the right katong katong pagtuli niya. It was not the ritual of circumcision ang pagka-save ni Abraham. It was pure faith. It was pure faith. He believed in God and it was counted to him for righteousness. Basahon na to na Genesis 15:6. Basahon na nato ron. So, nothing has changed. Wala man gyud ni mautro. Wala gyud ni mautro in this arena. Salvation is by faith for everyone who gets saved. Balik ko na ko. Salvation is by faith alone for everyone who gets saved. It can come about no other way. Ephesians 2:8 and 9. Now mga igsoon, we need to be sure that we are trusting Jesus Christ by faith and through faith alone. Mao na ang akong gusto gyud i-emphasize sa matag usa. Balik ko na ko. We need to be sure that we are trusting Jesus Christ by faith and through faith alone. Anything else is a recipe for disaster. So, mangutan ako, where is your faith this afternoon? Where is your faith this afternoon? Pasahon sa natong bersikulo. Kamay basa na Genesis 15:6. Genesis 15:6. Kamay basa. Ready read. Basahon lang nato daan ng Ephesians 2:8 and 9. Isa ko mo comment ng 15:6. Ephesians 2:8. Read. For by grace are you saved through faith, and not among yourselves. It is a gift of God. Verse 9 go. Not of works, lest any man should boast. Okay. Ingon din sa Genesis 15:6. And he, kaning he din si Abraham ni. And he believed in the Lord and counted it to him for righteousness. Kisa may gituhuan niya. Kisa may gituhuan ni Abraham. Dili pod ni wa pod ni siya motuon ni Jesus Christ kay wa pa man ni kabalo sila unsa ang cross kaniadto. Kay kanang cross gi-introduce naman na panahon sa mga Romans. So, kay numdum siguro mo nga kani sa Abraham usa ka tawo nga naminyo siya way anak, walay anak na. Dayon nagreklamo siya sa Ginoo nga Ginoo, ang akong gipialan diri si Eliezer man wala magugkoy anak. So nangayo siya anak sa Ginoo. Dayon gipahangad siya sa Ginoo, hangad sa langit. Abraham, nakita nimo ng mga bituo diha,
nakita nimo ng mga bituon diya sa kalangitan, daghan kay mga bituon. Giingnan sa Abraham nga sobra pa anak kadaghan ang imong anak. Bano mo siya in the he believed in God. Mao to yang gituon. Tuo siya sa Ginoo. Tuo siya sa Ginoo din ingon diri, and he counted it to him for righteousness. So mao na ang yang gituhan kay kanagol basa ta ini nga dili kay ta magtuon makaingon ta si Jesus Christ dahil gapon niyang gituan. Abi nimo, naamgoy bisan kami sa una, kato ko nung mga gihimo sa una sila, gihimo kaniadto nga magpatay og animal para ihalad ang dugo nga mawala ang puli sa ilang sala. Ang ilang gitan-aw kuno adto ang gihimo ni Jesus Christ dito sa cross. Abi nimo sa akong pagtuon murag dili ko murag mobalhin ko sa sa ilang gisulti kaniadto. Sa bisan sa akong pastor mao na atong pastor nako Pastor Ben. Dili na ko motuo adto kay panahon for example panahon ni Adan, panahon ni Abraham, panahon nilang Noah. Unsa may kalibutan nila cross? Unsa may kalibutan nila cross? Bisan gani silang panahon ni Moses, wa sila kabalo kung saan ang cross kay kanang cross nga diin si Jesus Christ gilansang. Panahon man na adtong sa Romans nga ang ilang makasala ilang ipatyon sa cross. So akong gituan kana na siya mauna ang gihimo gyud anang panahon anang dispensation. Ana nga dispensation, salvation in that dispensation. Mauna nga kita mutuo gud ta anang dispensation. Amo gud dili mutuo og dispensation kay wala kuno sa Biblia. Kung basahon ni Biblia no, mga tao pangitao nimo ng word dispensation, tagaan kag upat ka words, upat ka bersikulo diha nga naay word mismo dispensation. So kita mutuo tag dispensation. For example, sa panahon ni Adan ug ni Eva, yung naslas Ginoo ayaw kaon ang bunga ni kahoy ha. Kay mukaon ka ni mamatay ka. Dayon kaon magud sila, nakasala sila. So nanago sila, pagkatago nila kay hubo lagi sila. Nangita ang Ginoo nila, Adan, asaman mo, pero kabalo lang kung Ginoo asa sila. Nanago mi kung sa Adan nanago mi kay hubo mi. Ang unsay gihimo sa Ginoo? Nagilisan ang ilang gitapis, gilisan og panit sa animal. Ako nagtuo ko karnero, pero wala man gibitaw sa Bible. Gilisan og panit sa karnero. So atong mga panahon na mauna ang ilahang in that dispensation, mauna ang ilang kaluwasan, mauna na siya. So ang uban pod ang ilang kaluwasan, si Noah naluwas siya pinagi sa pinagis paghimo niyang arka na og i-compare na nato karon wala man tayong nga oy kamo ayaw mo kaon ng bunga ng kahoya. Mao ang salvation nila atong nga dispensation. Panahon ni Noah mao pud no ang iyang salvation sa iyang dispensation nga si Noah gipahimog arka. Karon wa man ta pahimog arka. Unsa may atoa karon pagtuora ni Jesus Christ ang atoa karon. So, mao nang gituhoan ni Abraham, and he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. Then, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Di na lang ko mo padayon na nag-comment kay sige man na natong gibasa. Okay, number 2. The pattern for receiving righteousness, mga sumbanan sa pagdawat sa pagkamatarong. Sa verse 10 ingon dito sa itong ibasa, nan giunsa man kini sa pag-isip, sa diha nga siya diha sa pagkatinuli o diha sa pagkawalay tuli. Dili diha sa ang tubag yun, dili diha sa pagkatinuli apan diha sa pagkawalay tuli. Mao na ang verse 10 nga itong gibasa. Now there is another confusion. Part A is another confusion. There is another point of confusion for the Jews. If righteousness was reckoned to Abraham
Kay mao ni ilang gituhuan, did it come before or after he was circumcised? Muna na siya. Mao na ang confusion. Now, this was a matter that needed to be addressed for the Jews. Mo na butang nga kinahanglan nga i-address mga Hudyo. Tungod kay murag ang ilang pagtuo ba, murag natahi na diha ba sa ang ilang paglaom sa nga moadto sila langit sa ritual of the flesh kanang pagtuli. So as a result, mauna nga masabtan nato nga daghang mga Hudyo nangamatay og nagtuo ta padulong sa impierno. Padulong sa impierno. So, by the way, things have not changed. Ang mga butang wala na maotro. People are still looking to everything under that sun of salvation. Ang mga tao karon. The world is confused about this matter and needs to hear the truth from a redeemed people. Makadungog sila nato. Ang kalibutan, mga tao sa kalibutan, confused sila bahin sa aning mga butangas, kaluwasan, o nagkinahanglan sila makadog sa kamatuoran, gikan adtong tao nga gilukat sa dugo ni Jesus Christ. So, ato ning responsibility. And they need to see the truth live out in the world by those who claim to know Jesus. So, Paul had an answer for his generation, and I wonder whether we do it or not. Gitubag ni Paul. Mao ni ang clarification po niya. Yun siya. To answer this question, we need to look no further than the book of Genesis. When we do, it becomes very clear that Abraham was saved at the age of 85. Sa ito pa, si Abraham katong ning believe siya sa Ginoo, katong gipakita siya og daghan kay mga bituon, ang iyang edad adto 85 pa. Kaning Genesis 15:6 katong ibasa ganian, he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. Ang edad niya ani 85 pa sa pag-study ani niya siya. However, he was circumcised until he was 99 years of age in Genesis 17:1-14. Dili na lang ta mo adto dito, pero doon na lang tayo portion ani nga atong basahon. So, even though the Jews believed that circumcision was required for salvation, the very man, ang tao nga ilang gitagaan og dako kang pagtahod, taas kay ilang pagtahod, was saved long before he was circumcised. Long before he was circumcised. This is the truth that needs to be drilled in the heads of every child of God. Salvation never has been about what we do. It has always been about who we are. If we belong to the Lord, then we are saved. If we belong to the Lord Jesus Christ, then we are saved. We are forgiven, we are adopted into the family of God, and declared the righteous. If we have not trusted the Lord by faith, then we are lost. Maunang akong gusto, ato yun yung gusto i-silsil sa hunahuna sa matag usa nga ang atong kaluwasan pinaagi ra gyud ni sa atong pagtuo. Because bisag unsay imong buhaton, mga good works pa unsa ba diha, no matter what we do, dili ta save. So, mauni ang atong pagtulunan. So, atong basahon na Genesis 17:1 o Genesis 17:11. Genesis 17:1, kamoy basa na. Read. When Abraham was 90 years old and died, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. Genesis 17:11, go. And he shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of covenant between me and you. Oh, mao na niya siya. So, katong nimbilib siya sa Ginoo, katong gipakita sa mga stars sa Ginoo, ang iyang edad adto 85 pa. Now karon, after many years, pag abot niya 99,
diha pa siya gi-circumcise. Kanini ang atong mabasa ni 1 to 14 man niya siya, pero taas na ug ayaw ato pang basahon. So na circumcise siya 99 na ang iyahang edad. Now, the whole point of this section is to tell men that salvation cannot be found in the rabbi's knife. Ang kaluwasan dili na makita sa kutsilyo sa rabay. Dili na makita sa baptismal pole. Dili na makita ang kaluwasan. Dili na makita sa communion. Dili na makita sa church membership. Dili na makita ang kaluwasan diha. Dili makita. Salvation can and will continue to be found only in the person of the Lord Jesus Christ. Maor gina, men are still saved by trusting in the shed blood and resurrection of Jesus Christ from the dead. Mauna hantod karon, mauna ang atong gina ang isilsil nato sa kasing-kasing sa matag usa aron maupo na ato matudlo sa uban nga sayop ang pagtuo. Nothing else will save. Sa Acts 16:31, kamay basa na Acts 16:31. Read. I said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved from thy house. So, klaro kay kung naapay mga baptism, naapay good works, naapay unsa pa diha, ibutang unta diha. Ang nagsulti na si Paul ug Silas, yung siya and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. So, og naapay lain nga pamaagi, kanauntang Jesus Christ, the Lord Jesus Christ kama, di napotay puno, pero wa may puno. Why? Because salvation is only by faith. So this point is proven by taking a moment to look at tong duha ka tawo in the Bible. Atong tanaw na the thief on the cross. The thief on the cross, katong kabatan dito sa Papa Jesus Christ katong pagpalansin sa cross. Kaning tawhana trusted Jesus Christ for his salvation. Kaning tawhana katong gilansang dito sa cross sa tapad ni Jesus Christ. Kaning tawhana ang iyang gisaligan ra Jesus Christ ra gyud aron siya ma-save, and he was saved. Naluwas siya. Yet he never went to the church. Wala man to siya madto sa simbahan. Wala man to siya mag-awit sa choir. Wala man to siya mag-witness. Wala man to siya maghatag sa simbahan. Wala man siya mabautismo Wala siya mabautismo This man did nothing. Kung sa may gihimo, misalig lang siya ni Jesus Christ sa iyang kaliwasan, and he was saved. So, all the things he never got to do are things we should all do. But not one of those things can save a man's soul. Wala yun. Number 2, Judas Iscariot. Now, kung mutana mo nga ngano man ang Iscariot man ang iyang apelyido. Murag apelyido niya ba Judas Iscariot. Abi nimo kanang Iscariot, tao ni siya, si Judas Iscariot, tao ni siya nga taga Kiriot, K-E-R-I-O-T-H, taga Kiriot. Kaning Kiriot, syudad ni sa Moab. Nahibalo man ta kanang syudad sa Moab, nahimo ng syudad as a result of incest. Nahibalo man siguro ta si Lot nang layas dito pag sunog sa Solomon Gomorrah. Paglayas nila, ang nabilin niya 2 ka anak o si Lot na lang hantod nitapad ang mga anak niyang babae, then nang namkon dayon mao na ang mga anak niya Moab. Ang lugar Moab. Mao na si Judas Iscariot. Taga didto na. Is a man from Kiriot. Kiriot is a city of Moab, the city of incest. So, unsa man ni siya? Kaning tawhana nagkinabuhi ni nagkuyog ni Jesus sulod sa sobra siguro 3 ka tuig ang ministry ni Jesus Christ, 3 and 1/2 years man. Kuyog ni si Judas Iscariot. He was
active in our Lord's ministry, active ni siya, Matthew 5:5-10. Yet, si Jesus Christ mismo, nagtanaw ni Judas, then mingon siya, he was a lost sinner. He was a lost sinner. Sa pa, dili gyud ni siya saved in the beginning. Kabalo gyud na si Jesus Christ ani kay taga gikan ko ni aning lugar kaning lugar sa Moab. Anang lugar sa Kiryat taga didto gyud siya gikan. So nahibalo si Jesus Christ nga dili gyud ni siya saved. So mao na gisulti ni Jesus Christ. So mga igsoon, it is not about the things you do. It is not all about who you know. You need to know Jesus Christ. You need to know Jesus Christ. He alone is the door to salvation. Siya lang yun ang pultahan sa atong kaluwasan. Number 3, the proof of receiving righteousness, ang pruiba. Karon si Paul moves from defending his position on salvation through faith to telling the Jews how one demonstrate that he is a possessor of righteousness. There are 2 points that Paul makes here that must be noted. Circumcision is a sign. Muna ang circumcision. Circumcision is a sign. The ritual in the flesh was to serve as a reminder to the Jews that they were in a vital relationship with God, and that they were to demonstrate the truth of that relationship by walking with Him in faith day by day. So, murag ingon ani ba? Ingon ani palitan mo adto tag Zamboanga City, then makakita tag sign diha nga mingon da Zamboanga City 200 miles. Nahibalo biya ta nga ang sign dili pa na sa Zamboanga City proper. Abi nimo maunay mga mulo sa mga moadtong Zamboanga City. Kay pagtan-aw nila, welcome to Zamboanga City. Abi nimo ang mga pasahero kuha nag mga sudlay, nudlay na kuha nag buhok, ayo na. Lami na mga kuha na, limpyo na kayo. Pastilan, pila pa ka oras isa maabot. Perte dugaya pa. Mo na ang ilang mulo ba. So, yun ani, kung matutag sa Zamboanga City, makita tag sign nga na Zamboanga City 200 miles, nahibalo ka nga the sign is not Zamboanga City proper. Yet the sign has value because it points to the way to Zamboanga City. The same is true of circumcision. It was not the relationship, but it reminded the Jew that he belonged to God. Circumcision is a sign. Number 2, circumcision is a seal. Is a silyo. Silyo ni siya. Balo man ta, a seal is something that is actually placed on a document. Kan dokumento, importanteng dokumento, silyuhan na siya. Dahil mauna nagsulti sa matag usa, mutanaw atong dokumento nga maune ang real gyud nga dokumento. Basta silyado. Now, basically, circumcision was meant to serve as a reminder to the Jew that he was supposed to walk in humble submission with the Lord. It was to be an outward symbol of an inward relationship. So, it is much the same as baptism, parehas baptism. Circumcision not only had value as long as it was accompanied by a heart walking in surrender and obedience to the Lord. So, it is with all the religious stuff we do in this life, it only has value for us when our hearts are already right with God through salvation which comes by faith. Now, I think these truths are clearly illustrated by a wedding ring. The wedding ring is a symbol of a commitment of a legal partner. When people see it, they know that we are married. Diba? Now,
Kung makakita sila sa wedding ring, bisan pag dili sila, wala sila mahibalo sa mga butang bahin aning mga partner ana siya, makaingon gud sila nga kaning tawhana babae ug lalaki dili na ni gawas nun, minyo na ni nga agoy wedding ring. It is a public sign that we belong to another, kanang wedding ring. Now, if we slide the ring off, kung atong kuhaon tong ring, ang wedding ring sa atong kamot, atong kuhaon to, makaingon baka nga single ka. Dili ka maingon nga single na ka. Ang ikaw nga na wedding ring, bisag kuhaon to nimo, minyo og gihapon ka. Bisag na kay bisan pa og wala diyang wedding ring sa imong kamot. Pero ngano man ang imo man ang gisulob, ato na gisulob tungod kay it is a public symbol of my commitment to my wife. So mao na atong isulob na atong ako na wala lang tong ako I wear it because I am proud of her and want the world to know that we are one. So if you can see what I am saying, then you can see the comparison between this illustration and someone who has never been saved. So, but has been baptized and is an active church member. It just does not work unless it is done in the Lord's way. What is the Lord's way? Believe only on the Jesus Christ, and thou shalt be saved. Part A, it is proven by what we believe. It is proven by what we believe. So, with all that in mind, does the uncircumcised Gentile have a right to call Abraham father? Ang tubag na, yes, but only if he has the same kind of faith that Abraham had. So, it all boils down to what you are trusting in for your salvation. When the Lord Jesus stood before Pilate, nangutana siya adtong nag-assemble nga mga crowd, pangutana niya, what shall I do then with Jesus, which is called Christ? Mark 7:22. Abi nimo ang response sa crowd. The crowd responded that day by telling Pilate, crucify Jesus. Crucify Jesus. Crucify Jesus. Akong pangutana o ikaw pangutanon, what is your response to that question? What is your response to that question? What have you done with Jesus? What have you done with Jesus? Point B, it is proven by how we behave. It is proven by how we behave. Now, what about the Jew? Does he have the right to claim Abraham as his physical father? Again, the answer is yes. So, yung ano man ni si Abraham? Si Abraham, kitang mga Gentile, kung parehas tag-faith niya, siya ang atong spiritual father. Kaning mga Hudiyo, si Abraham, kung parehas silang faith, si Abraham ilang physical father. Physical father. Again, ang pangutana, what about the Jew? Does he have the right to claim Abraham as his physical father? Again, the answer is yes. But only if he can demonstrate the same kind of faith that Abraham lived out day by day. The whole point here is that if you are really walking in faith, then your life will show it. Your life will show it. You will prove that you are saved not by what you say, but rather by what you do. James chapter 2, verse 18. Kamoy basa ng James chapter 2, verse 18. Ready, read. Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Mauna na ang gingon ni James. So, kung imong tanaw ni, it must have been a shock for the Jews. Kung imong ni basahon, it must have been a shock for the Jews to hear that Abraham
was made right with God by faith before he was ever circumcised. After all, he was just a dirty Gentile until he received the rite of circumcision. Di pa circumcised was Ginoo. So, what these Jews failed to realize is that before Abraham was circumcised in his flesh, God has already circumcised his heart. Gi-circumcise na sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Kita, gi-circumcise ba sa Ginoo ang atong kasing-kasing? Gibutang sa Bible, spiritual circumcise. Kita. So, ang atong body o ang atong kalag, gibutangan na o gibutan sa Bible, spiritual circumcise, murag nanay boundary na ba? Nanay boundary sa atong body ug sa atong kalag. Ang atong kalag ug ang balaang espiritu, new creature na siya, dili na makasala. Ang makasala nato body ra, body. Now, sa wala pa tama save, ako ding balik-balikon. Sa wala pa tama save, kung makasala ang body, i-charge sa kalag. Makasala ang body karon, charge sa kalag. Ugma makasala ang body, charge sa kalag. Charge. Pagka-save na nato, ang kalag o ang balaang espiritu, new nature na siya. Diyan doon na spiritual circumcision nga gihimo sa Ginoo, taliwala sa body o sa soul. So, karon kung makasala ang body, umumon na to sa body. So, makasala ang body karon, wala labot ang kalag. Di naman makasala na itong kalag. So, mauna ang kalibugan sa tao. But ng mga Baptist, di na kuno sila makasala. Wala man sila makasabot sa explanation ba. Ang atong kalag o ang Holy Spirit, kung masave na, dili na makasala. Ang makasala, body ra. Body makasala. Muna na sa kitang mga Baptist. Di lang sila murag hilasan sila maminaw ba nga dili na kuno ta makasala. Makasala ang body na siya. Pero ang kalag o espiritu nga naa diri nato dili na makasala kay ang gingalan na nag new creature. New creature. So kita gi-circumcise punta sa Ginoo. God has already circumcised his heart, and that is the circumcision that really matters. Mabasa na nata in Romans chapter 2:29. So mao ni ang conclusion sa atong mensahe. Friends, I am sure, I am glad I am a Baptist this afternoon. I praise the Lord for the distinctives. Lahi man gyud ning atoa. Lahi man gyud ning atoa. Distinctive nato. Kay nangit ay eternal security. Tuot ang eternal security. Natay baptism, natay Lord's Supper, pero wala nay value sa salvation. Distinctive na nato. I praise the Lord for the distinctives that set us apart from the rest of the religious world. But I am even more glad that Jesus got me before the Baptist did. So naluwas ko, ikaw naluwas siguro ka, isa ka na Baptist. You see, this afternoon, I know that I am saved, but not because of the things I have done. I'm doing or will do for the Lord. I am saved this afternoon because of who I am trusting for my salvation. I trust only the Lord Jesus Christ. Amen. What about you? What about you? Are you looking for some kind of religious thing to save you? If so, it won't work. Dili gyud na mo lihok, dili na makasave nimo. For us to get to heaven, we need to hear the same message that Jews heard. It is all about faith. We cannot earn our way to heaven, but we can believe our way there. Are you doing that this afternoon? Nindog tawag ang bota. Amahan na mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa mong mensahe, Lord. Salamat sa mensahe sa mong pulong nga ang among kaluwasan pinaagi rigod sa mong pagtuo diha kanimo Amahan. Mapadayag ni namo among kaluwasan pinaagi sa pagtuo
tuman namo sa imong mga sugo diri kalamo. Amahan mo langit nun, among gipangamuyo nga kining mensahe, mulugdang yun ni amahan sa matag kasing-kasing sa matag usa. O akong hangyoon ang matag usa, you can set it down there, you can nail it there, you can come to the altar, pag-istorya sa Ginoo, bahin sa imong salvation, unsay gusto nimo isulti sa Ginoo, tell it today, isulti na sa Ginoo ang imong tingwa sa imong kasing-kasing. Ang Ginoo maminaw sa iyang mga anak. Let's do it this afternoon. Amahan naman langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imong pulong, nining kahapon ng amahan. Ang imong mga anak, Lord, ana sa ilang mga lingkuranan, nagaluhod, ang uban nagalingkod. Akong ipangamuyo, Lord, kung unsa man ang ilang tinguha sa ilang kasing-kasing. Tagaig pagtagad, Lord, nga makiling imong idulong ug maangkon nila Ginoo, maangkon namo ang kaluoy nimo. Mahal mo langit nun, among ipasalamatan ikaw sa imong pagtubag sa among pangaliw po amahan nga makasimba ang imong anak nining kahapon nun. Among ipangamuyo, Lord, nga kini nga mensahe bulugdang yun ni sa matag kasing-kasing sa matag usa. Ug mao ni akong pag-ampo diha kanimo amahan nga ikaw nga mong Ginoo magpanalangin gyud sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha amahan, ako nangamuyo diha kanimo nga ikaw nga mong Ginoo maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagyaon sa grasya anha sa matag usa. Katulo amahan, akong gipangamuyo kanimo nga ikaw nga mong Dios nga makagahom magmaya sa imong panagway nga sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Amahan ning katapusang mga adlaw, akong ipangamuyo, Lord, nga lig-una gyud ang pagtuo sa matag usa nga magapadayon mi, Lord, sa pagampo, pagsimba kanimo, paghatag nimo kadungganan amahan. Akong ipangamuyo na kanimo Ginoo. Amahan kani among pagampo, mangaliw po kanimo ang tanan niini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay.